Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa loob ng 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di ba kapara? Sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano to? Baliktad ang the world. Four of Pentacles. Upright naman itong mga to. Ace of Cups, Ace of Wands. Oh, dalawang ace. So, ano to? Well, ano tong baliktad? Bakit to baliktad? So, may problem. Either nangyayari na to, o mangyayari pa lang. Alamin natin. Superficiality. Well, actually, ang na-vibe ko dito, sa overall na to, kasi na-confuse ako eh. Ayaw kong mag-lead agad sa ganong senaryo, kaya kinlarify ko. Pero dun pa rin tumungo yung senaryo na naisip ko, at ang senaryo yung naisip ko ay all about ghosting. So, may iba sa inyo na ginost o sandali lang yung kanilang naging connection o relasyon. Ngayon, paano to papasok? Itong tawag dito, Four of Pentacles. Na para bang kahit na ganun yung nangyari, umaasa pa rin yung iba sa inyo. Mahal pa rin eh, kasi hawak-hawak na sa dibdib yung coin. Nasa ulo na nga, nasa dibdib pa, nasa paa. So, di makalet go. So, madaling salita, yung iba, tungkol dito sa taong to. At yun nga, mahal pa rin, di ba? Dahil nandito yung Ace of Cups. Hindi makalet go, mahal pa rin. May chance ba yan na magbalik tong taong nawala sa buhay niyo? Kaya lang nga, specific yung detalye natin. Hindi to pwede sa matagal ng break, ilang taon na o ilang buwan. Ito tatama lang sa recently lang nangyari. So, ibig sabihin, less than 6 months. Yung ghosting, no contact, o separation. Okay? Wala pang, saktong 6 months o wala pang 6 months. Hindi siya tatama dun sa 6 months and above. I mean, 6 months span ba to? Pataas ng 6 months. Pwede sakto 6 months, pero pataas ng 6 months. Hindi siya included. Okay? Doon may chance, Dahil nandito yung Ace of Wands na parang liliyab ulit. So, isipin nyo na lang parang torch to na magliliyab ulit yun. Babalik yung spark. Okay? May chance ng reconnection. So, again, dun lang sa specific period na sinabi ko.
babalik mag-reconnect sila, babalik ang communication. So, yun yung unang senaryo, ha? Pangalawa, kung tatanggalin natin to. Kasi dito lang to applicable sa unang senaryo. So, wala na tong silbi. Saan ba malagay ito? Ayan. So, sa pangalawang senaryo, ano pang mabubuo ko dito? So, dito naman sa pangalawang senaryo, ang naisip ko, may nililigawan yung iba sa inyo. As in, piniperson nila, whether babae o lalaki. Sila yung nag-i-initiate ng action na may gusto sila. As in, nagpapakita sila ng motibo na gusto nila yung tao. Pero sad to say, wala pang dito, outcome or result kung magiging sa inyo ba tong taong to o hindi. Pero kahit ganun na pa-hard to get yung crush ng iba sa inyo, tingin ko magiging determinado kayo dito. Na i-pursue nga yung crush nyo kahit na ganun na wala kayong nakikitang outcome sa ginagawa nyong effort o ng iba sa inyo. So, case-to-case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, dahil dalawa yung senaryo, hindi ko na yan ika-clarify kung sino. Okay? Kasi usually naglalagay ako ng zodiac sign pati yung clue. Pero since dalawa nga yung scenario, mahirapan tayo. Malilito pati. Kaya hindi ko na ika-clarify. At least may idea yung iba sa inyo. Kung ano yung tinakbo ng senaryo. Pero sa loob lang naman yan ng 2 weeks. Two weeks mula ngayon. Ito, ibang senaryo na tayo. Pero kung isang senaryo lang, at hindi ko agad naisip yung pangalawa, pwede pa yung zodiac sign. Wala, nagtuloy na agad ako sa pangalawa. Kasi makakalimutan ko kung minsan ganun kung idadagdag ko agad yung zodiac sign, yung clue. Minsan nakakalimutan ko na yung pangalawang senaryo. So, habang naalala ko pa, sinasabi ko na. Anyways, punta tayo dito. Ano to? Five of swords. Baliktad tong dalawa. Pati king of wands. Ito swords naman to. Ay, hindi palang swords. Two of swords. Ito naging one. Ace. Oh. Well, sa ganitong klaseng senaryo, excuse me, may gustong makipag-ayos ito, probably lalaki. Parang nagsisisi na siya sa nagawang pagkakamali. Pero kaya lang, katabi niya to. So, at the same time, confused siya kung sasabihin niya ba o hindi. Pero nafe-feel naman niya yon na naging cruel siya sa past. So, may someone na ganun. Lalaki yung parang somewhat guilty. Sa nangyaring to,
Siya, alam niya sa sarili niya na siya yung nag-cause ng trouble o nag-cause ng pain. Mm. So, gusto niya nang mag-come clean o mag-confess ng nangyari? Gusto niya mag-apologize? Pero again, at the same time, nagtatalo yung isip niya dahil duality ito. At ang source ay mentality. So, nagiging salawahan yung isip niya. Kung sasabihin niya ba o hindi. Kasi nagtatalo yung ego niya eh. Meron yun eh, id, super ego, ano yun, ego. Basta nagtatalo isip niya. Pero maganda kasi, from 2 naging 1. So, ibig sabihin, isa na lang, di ba? Sa 2, naging isa na lang. Eh di magka-come up na yan sa conclusion, may sagot na. Anong sagot? Siguro sasabihin na niya, dahil truth to eh. At justice. Ayun, clarity. So, i-confess na niya. Probably ang magiging outcome ay sasabihin niya. Kasi communication card din naman to. Sasabihin niya yung nasa isip niya. At yung nasa isip niya ay gusto niya mag-apologize sa nangyari. Pero ano bang nangyari? Anong nagawang kamalian ng lalaking to? Ito, clarify natin to. Well, wala naman third party eh. Probably may mga masasakit siyang nasabi. And doon napapasok yung ruthless, opinionated, sarcastic, tawag dito, napapalaganap ng maling information, gossip, basta more like words, bad words yung sinabi niya, o masasakit yung sinabi, o na-betray yung trust nyo dahil sa broken promise, o nag-lie siya, ganyan, dyan papasok yan. Pero again, wala namang third party dito eh. May ginawa siyang nagpa-restless ng utak ninyo. Or nagpa-depress. Pwede rin ganun. Marami siyang mga sinabing di nyo nagustuhan. Ayan. Basta ganun. Puro words, communication. Problem sa communication. In general. Ayaw niya makipag-usap. Ginost yung iba sa inyo. So pwedeng ganun. Yun yung ano. Nagawa niyang mali. Anyways. Dito i-clarify natin to. Tanggalin na natin to kung pasagabal. Clarify natin. So, sino yung person ng Scorpio dito? Mamaya yung kakilala kung di tumama sa inyo. So, ito muna yung person. Person ng Scorpio. Kapwa Scorpio, Libra, o Gemini. Kung kakilala, sabi natin di tumama sa inyo, di baka sa kakilala o idol nyo. Sagittarius, Aries, Libra. Dito, sa clue.
kukuha ko ng 4 na card. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Asian. So, kapwa Asian, may markings daw. Oh. So, may something sa hitsura niya nakapansin-pansin. Kulot ang buhok. Kulot ulit. Kung ito kulot, ito mas lalo na. So, ano bang buhok to? Ano yun? Afro ba? O afro? Hindi ko alam kung F ba yun. Oo nga. Afro. Sobrang kulot ng buhok. Ito. Mahilig sa kulot na lang. So, may isa o dalawa silang kulot ng buhok. O, iba talaga yung pagkakulot. May ganun kasing... Actually, ganito yung buhok ko dati. Bata ako ganito. Pero nung lumaki na ako, naging wavy na lang. Pero hindi naman literally ganito. Pero ano kasi yan eh. Style yan eh. Kailangan mo ng curly products para mag-lead sa ganyan. Akala ko nga gifted yung mga taong ganyan ng buhok. Pero may process pala yan. Ito naman, ganito talaga yung buhok ko actually. Pero hindi naman literally bumilog ng ganito. Pero sobrang kulot. So again, may tao ng curly o wavy ang hair. Tulad nung sa akin, naging wavy na lang. Hindi na siya super curl. Tulad nito. Anyways, punta tayo sa susunod. Saka slightly na lang. Napansin ko yun eh, kahit sa kakilala ko na curly rin, nung tumanda siya, naging straight na rin yung buhok niya at medyo wavy na lang. Ganun na lang din yung buhok ko. Hindi na siya yung tulad nito. So, ewan ko kung may kinalaman ba yung hair sa pagtanda, na nauunat din siya pagtanda. Anyways, punta tayo dito. Ano pa masasabi nito? Ito, extra info. Bouquet. Ay, Diyos ko po. Maganda sana to. Kung bumaliktad sila maganda, di ba? Kaya lang, problem kasi to eh. So, example, paano magiging problem yan? Doon muna tayo sa positive. Tingnan natin kung may... doon muna tayo sa negative. Tingnan natin kung may maisip akong positive. Kaya lang, sa ganitong eksena, mas marami yung negative kaysa positive. At hindi ko rin sure kung may maiisip ba akong positive dyan. Pero, anyways, punta tayo sa negative. Negative muna. Magiging masaya kayo, pero panandalian lang sa to say. Yung negative. Ngayon, pangalawa, may o-orderin kayo. Hindi darating OMG o na-scam. Hindi darating na-scam o wrong item ang ipapadala. Oh my God. So again, negative reading tayo ha. Pangatlo, special event nyo to eh. Halimbawa lang. May special event na pupuntahan nyo iba sa inyo o kayo mismo to. May special event. Kaya lang may sasabotahe. Okay? Kung kailan special event, doon pa nagdrama yung tao o sinabotahe nga. Saan natin na may kukontra sa kasiyahan ng iba sa inyo? Ay, pang ilan na ba yun? Pang-apat na ba yun? Anyway, sa pang-apat, mala narcissist yung tao na pwedeng ma-encounter ng iba sa inyo.
O walang empathy, sympathy. Ayan, dun yan sa pang-apat. 5. O walang care. Walang pakialam. Ganun yung feeling. So may taong darating sa buhay nyo na magpapa-feel ng ganito sa inyo. So beware. Magiging somewhat cold. So pang-5. Mm, mm, mm. Ah, may matatanggap sana kayong reward, award, refund. Pero hindi nangyari. Ganon. O sabihin natin tungkol to sa coupon na hindi nyo nagamit, na sana mababawasan yung gastos, kaya lang hindi daw applicable for some reason. Mga ganon. Yung nakamenos ka pero hindi pala. Kala nyo nakamenos kayo sa binili nyo, hindi pala. Ganon yung feeling. Ayun na, tama na yun. Sa positive, tingnan natin. Wala akong maisip eh. Yes, kung may maisip ba akong positive dito. So, sabihin natin, wala talaga akong maisip eh. Ganun na lang natin, ibaliktad natin. Isa lang masasabi ko kung ibabaliktad natin. Kasi nga, ang hirap eh. Wala akong maisip na positive pag ganito. So, kung ibabaliktad natin, isa lang, di ba? Isang scenario. Kung ano man yung pinoproblema nyo, mawawala na. So, magiging happy kayo ulit. So, alimbawa, nangyayari na yung mga pinagsasabi ko, doon lang siya magiging positive in a way na mag-end na yung sadness ng iba sa inyo. Okay? At magiging masaya na ulit. So, doon siya magiging positive kung nangyayari na. So, doon siya may positive outcome in a way na titigil na yung problem at sasaya na kayo o yung iba sa inyo. Hirap naman. So, punta na nga tayo sa susunod. Child. Ay, ang cute ng child. Ay, Diyos ko, ba ito? Ito negative card kasi ito. Negative na naman tayo. Mahirapan na naman ako nito. So, obviously, maraming ay, ganito na nga lang. Ayoko ng ganyang reading. Sino may gusto? Clarify natin yan. Bakit may ganito? Saan nanggaling tong coffin? Dito, sa book at where? Pasimula pa lang to, hindi pa to nangyayari. Pero negative pa rin yung kinalabasan eh. Hindi. May positive naman. Hindi eh. Negative pa rin talaga. Kasi kinlarify lang natin dito. Mamaya, gamitin ko ulit yung Lenormand. Tingnan natin kung may mahuhugot akong positivity dito sa scenario to. So again, di pa ito nangyayari. Yung dark energy natin dito ay all about secret. Secret o jealousy.
enviousness. O health problem. So, again, nagbabadya pa lang ito, hindi pa nangyayari. Anyways, anong outcome ng ganitong sitwasyon? Future ba? Anong future niyan? Kung mangyari man. So, again, ulitin ko, health problem, jealousy, enviousness. Ano ba yun? Jealousy, enviousness. Secrecy. So, anong financial problem pa pala? Outcome niyan. Ang possible outcome, 3. So, ano ba yung 3? Yung 3 ay may kinalaman sa growth. Di ba? Ano siya? Tumataas. Lumalaki ba? So, ibig sabihin, malalampasan nyo yan. Kung magiging somewhat resilient. Kasi resilient, di ba yan, yung mga puno, lalo na pag may bagyo, di sila agad-agad natutumba. Sumasabay sila sa hangin kung kinakailangan. So, kailangan maging resilient. May development, kung malalampasan nyo to kung magiging patient at resilient. Okay? Malaki naman ang chance ng victory kung magiging resilient at patient. Ano pa ba pag-joy? Tawag dito. Siyempre, kung health problem to, kailangan magpa-check up. Magpa-check up, di ba? Consult. Magpa-consult. Ngayon, kung problem sa pera, siyempre kailangan ng effort. Ganun talaga. Para mag-grow ang tanim, kailangan diligan araw-araw. Lagyan ng fertilizer. Kailangan important. So, yun na yung positive outcome natin dito. May chance pa na maayos ang problemang to. Kung, yun nga, yung mga sinabi ko kanina. Okay? May impatient, ano ba yun? Resilient, karoon ng tolerance, at tawag dito, strong mind, body, at spirituality. So, yan. Oh, grabe, 29 minutes na pala. Anyways, punta na nga tayo dito. Kung masasabi nito. Kukuha lang ako dito ng 6. Babasahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Knowledge and learning empower you. Listen to your inner compass. Work easy. Allow yourself to be in the flow and enjoy what you do. Let go of perfection. It's good enough. And so are you. It's okay to have needs and to fulfill them. It's okay to put yourself first and take care of your own needs before those of others. You are capable of brilliant transformation. Ayan, 6 na. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. So, now.